Okay, part 2. Ang ating title ay The Gift of Understanding. 1 John chapter 5 verse 20. Makayaras tuyo po itong mumunang salita ng 1 John 5:20. Okay, tatak Kristiyano yun po para ako ining salita. May salita. We know. Alam natin. Okay. We know. Di ba, pag tayo mga Kristiyano, maraming nagtatanong sa atin. At natural lamang minsan sa ating mga sagot sa kanila, balo ko. Tiyak ko. Hindi po kayabangan yan, kundi isang pundasyon ng ating pananampalataya. That the Christian, ang pananampalatayang Kristiyano, it is of certainty. We know, alam natin. Alam natin. No doubt, no hesitation. It is a clear-cut position. Buri ko pong sabihan, at ang Kristiyano ka, eka mangapkap, eka magatubili, eka tsatsamba, nung klaro, malino, yung sasabihaning kasulatan, king kaya katamo pong posisyon. Bakit po? Kasi po, sabi na po ng ating minasa, dumating ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa. Gusto pong sinabi tayo ng pagkaunawa, ang kalingwan, kasangkot siya po yung mind. Mind means understanding. Mind means understanding. Alam po nyo, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, masama po yung natutulog. Masama po yun. Masama rin na hindi mo inuunawa ang iyong pinapakinggan. Kasi nga, hindi kayo nakikinig sa akin lang, nakikinig tayo sa kataas-taasang Diyos ng langit na dapat siyang igalang at dapat tayo mahirapan to stand in awe in the presence of God. Ala namang gagawang tao, kaya nung iamuretan talagang inaus ni Gino. Kaya lang ka rin tao, gusto mo talagang religious build or gathering, matutulog. May liplo, minsan gusto na umuwi, hindi yun na, kaya nga, minsan, lalo na kapag malalim ang pinag-aaralan. Tama pwedeng Kristiyano, papalakpak mo. Hindi ay pwedeng umaten, hindi. Importante, inuunawa natin. Kasi nga, kung ang Diyos ang nagligtas sa atin, tuturuan niya tayo talaga na ma-train ang ating mind. Halimbawa, gusto nga nalabay akong TV, buriya yung alabay nyo, kayo luklok. Halimbawa mo po. Gusto nga i-enjoy yung alabay nyo. Pag yung serious, itutuloy yung balikan na yun. Pag gusto mo yung ginagawa mo, makikinig ka. Magsalita ko kayo, gawan lang ako 1 milyonaryo. Ako magkaroon na. Balo yun naman yung pera, magsalita tayo. Wala kayo, bibigyan ko ng ayuda. Take the 2 milyon. May pumunta sa bahay. Kailangan hindi, sa saliwan yung panjalihan. Mamaya ka ng Marcos. Dahil hanggang Pilipino, hindi naman ako palungan. Sabi yun. Lakwan mo ko ako. Kaman wala na. Mag-proclaim ng Kristo. Naliwa ako. Hindi naman. Hindi ako naniniwala doon. Hindi naman kayaman ng mas. Kalot mo sabihin. I mean, manwala ko dito. Pero kung sakali ito, ibig sabihin. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, iba. Hindi lang siya pansamantala, hindi ito'y tumutuloy sa buhay. Now, binigyan tayo ng Diyos ng ano? The gift of understanding. Bado yan talaga, yung talagang born again, bado may akit na yung kayang sinyalis, makiramdam yun. At inuunawa niya. Gano'n matalino. Basahin nyo ang chapter 13 na Matthew,
Merong parabola si Jesus Christ dyan. Iba't iba ang estilo ng mga nakikinig sa salita ng Panginoon. At binigyan tayo ng understanding. Pag binasa ninyo yung 1 John chapter 5, 18 pa lang, yung verse 18, chapter 5. Ano sabi doon? Alam natin ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Potang Christian ka, metong ka rin aintindihan mo, manaliwa ka paglalawin mong nanging kasalanan. Sin. S-I-N. Tapos makikita mo rin sa sinasabi ng Bible, ano yun? Ang sanlibutan. Sin, the world, Satan, God, and Jesus Christ, and eternal life. Dati po, naman mo rin alala mo yung hindi mo naman din. Pero ngayon, dahil nakita mo, naintindihan mo ang sin, naintindihan mo si Satan, naintindihan mo ang world, naintindihan mo ang God, naintindihan mo si Jesus Christ. At bakit mo ginagawa ito? Kasi binigyan ka ng Panginoon ng understanding. Iba ka ngayon. Ngayon, bakit nangyari sa akin yon? Well, makinig sa akin, hindi mo kagagawa yan. Meron ka kasing tinanggap na regalo galing sa Diyos, kaya nga ngayon, iba ang iyong ang iyong pananaw sa buhay. Let me read. 1 John chapter 2. O hindi sikreto. Okay. Verse 26. Verse 27. Chapter 2, 1 John. Sabi rito, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga magdaraya sa inyo. Siyempre, pag Christian ka, nakapalibot ka ng deception. Ayun po, kakalimutan niyo po, potang Christian ka po, tandaan niyo po, dakal po kalaramang ganyato, dakal mandaraya. May false pastors, false teachers, false church, false congregation, false Christians. Meron ba? Yes, atin pong peki, atin pong imitasyon, atin ito po. Pero po, kapag nasa iyo ito, alam mo yun kung sino. Sino yun? 27, ito yun. Tungkol sa inyo, yung Christians noon yung sinusulatan ni John, tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap. Ano ang pagpapahid? Holy Spirit. The anointing. Pahid, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Yan ang ating tayo dito sa Great I Am. Ano yun? And mama ko yung Holy Spirit, tumatune kayong tao, mama ko. Hindi nawawala yung salvation ng tao. Kung totoo, hindi rin tumatakas kapag ang Holy Spirit tumira at tinanggap ng tao, hindi siya mawawala, hindi siya mawawala. Bakit? Siya ang gagabay sa kanya at magpapaunawa sa mga bagay ng Diyos. Then sabi niya rito, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sino. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi natin kailangan ng tagapagturong tao. Ang ibig sabihin yan, hindi na natin kailangan ng mga katotohanan labas sa salita ng Diyos. Sapat na yung Bible para kilala tayong Diyos. Alang additional truth. Alam nyo, pag mayroong nagsalita sa inyo, nakarinig siya ng salita sa langit, huwag niyong paniwalaan yun. Kahit sino siyang propeta. Anumang sabihin niya. Bakit? May pahid kayo. The anointing of the mighty Holy Spirit is in you. Tungkol sa lahat ng bagay, ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paanong kayo'y tinuruan nito at gayon kayo manatili sa Kanya. You see, ang isang tao tinuturuan ng Diyos, nakakaunawa,
Ang sikreto niya sa buhay, meron siyang tatak. Nasa kanya mismo, the anointing, the presence, the Holy Spirit. Kanya po ako, Choga religion, Catholic ko. Naramdaman ko na yung Holy Spirit, pero talaga po, alam ko talaga, hindi yan ang nanimurin sa ganito. Hindi na ituro sa akin yan. Pero hindi sa panahon ito, hindi may kasama ako sa buhay bilang Christian para ako'y makapagpatuloy na lumalim sa pagkakilala kung sino ang tumawag sa akin at yung Panginoon. Hindi nyo kakayanin makatawid, manatili sa buhay pananampalataya kung wala ang Espiritu Santo. Siya ang pastor, siya yung papatnubay sa atin. Sabi ni Jesus Christ, era kayo lakwang magdiri-diri, John chapter 14. Sabi niya, aalis ako, pero ang aking pag-alis ay sa kapakanan ninyo. Kapag ako'y umalis, isusubo ko sa inyo. Sino siya? The Comforter. The Holy Spirit. Anong role? Anong role ng Holy Spirit? Ang role ng Holy Spirit, papatnubayan tayo sa lahat ng katotohanan. Sa isang Kristiyano, kailangan niya ng enlightenment. Kailangan niya ng gabay at patnubay sa kanyang buhay. Kasi hindi tayo makakatawid. Hindi tayo pwedeng makapagpatuloy sa buhay pananampalataya. After 1 year, hala na ka. After 2 years, 3 years. So, salamat sa Diyos dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Nakapagpatuloy tayo sa ating bagong buhay sa Panginoong Yesu Cristo. You have the gift. Eh, huwag kalimutan po ng Christian ka, ating kang sikreto na inabalong ng sanlibutan. Sino yun? The Spirit of the Living God. Yan ang iyong kasama sa iyong buhay. John chapter 8 verse 14, sila na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila'y mga anak ng Diyos. Kaya may itong masalita, sabihin kayo, makalaan mo ba ang anak na kanin Diyos? At yung Espiritu Santo pero. Now, kung wala Holy Spirit sa isang tao, hindi ka anak ng Diyos. Yun ang malinaw sa sinasabi ng kasulatan. Ang mga anak ng Diyos ay may tatak. Kasi tuturuan sila ng mga bagay ng Diyos. Makipagbukas kayo sa akin ngayon sa 1 Corinthians chapter 2. Oh Lord, help us. Alam po niyo, kahit anong sabihin ng Diyos na magaganda, kahit anong sabihin ng Diyos na pangwalang hanggan, hindi natin ito malalasahan o ma-appreciate kung hindi tayo bubuksan ng Panginoon. At sasabihin ko sa inyo itong 1 Corinthians chapter 2. Hindi magsalita ya 1 Corinthians chapter 2. Tungkol kayong karunungan ng Diyos. Ang kabias natin yung Ginoo. Makasulat siya kayo, nila niya po. Verse 12. 1 Corinthians chapter 2, verse 12. Ngayon, ay aming tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman. Waya po ita? Upang aming malaman. Ibig sabihin niyan, upang aming maunawaan. Ang alin? Ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Ano yun? Salvation.
Eternal life. Eternal destiny. Ikang makabalukan yan. Ikaw lang nakakaalam yan dahil binigyan ka ng pagka-unawa sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Dati pag ang kausap ko, kung hindi ako mananampalataya, nag-enjoy ako pagkausap ko yung mga taga-sanlibutan, mga kaibigan. Kasi yung putahe nila, yung pagkain nila, adalasan mo. Kasi yung Espiritu nga tsukay kay sanlibutan. Pero ngayon mas buri kong kaya ren balen na ni Diyos, mas buri kong tsukay church, dahil kasabi ko, ang bayan ng Panginoon, lasang-lasa ko, I enjoy dito, kasi kay Espiritu mo lang. Why with that? Yes. Minsan sabi ko kayo, at imipit na kayo bali, siguro 3 months ago. At nag-a-attend din siya sa ibang samahan. At looking oras sa pagwendo, hindi pagwendo, puro sa material. Yung swimming pool, at yung milyonaryo makanya, yung patalakad makanya, kanya. Okay, sana eh. Kaya agyan may itong segundo, hindi natin sabihin ni Kristo. May enjoy to. Kung pamanganta, material lang. Yung material, balik truth yung material. Pag sinabing material, pansamantala. Ayaw pinag-uusapan yung puro pansamantala lang. Gusto mong pag-usapan natin yung mga bagay ng Diyos. Pero kasabi na yung Kristo, sabihin yung Kristo, mana? Alam niyo ba yung buhay ni Kristo? Yung magkapatid, ang pinag-uusapan nila, mana, Lord, i-reglo mo na kayo niya kasi sabihin ng mana. Wala ko sinabi ng Kristo. Pakisabihin niyo ko tungkol kay mana kay niyato. Kaya nga binanggit ng Panginoong Yesu Cristo, chapter 12 ng Lucas, ang buhay ng tao ay wala sa kanyang tinatangkilik. Hindi ko sinasabing masamang pag-usapan yung mga material. Kaya lang, pag Christian ka, hindi lang yan ang pag-uusapan nyo. Pag-uusapan nyo yung mga bagay na pangwalang hanggan na sa tingin ng tao ay kamangmangan yan. Bakit? Kasi nga, without the Holy Spirit, ang tao ay hindi nabubuhay sa mga bagay ng Diyos. Kaya nga sabi ng 12, nang binasa natin, di ba? Nakita po niyo? So ito yun, no? 14. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan. Sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Then verse 15, ngunit nauunawaan ng taong espiritual lahat ng mga bagay, subalit hindi siya nauunawaan ng sino man. Then 16, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, subalit nasa amin ang pag-iisip ni sino? Ikutan kong ini. Nano yung isip ng Kristo? Yung isip ng Kristo, yung isip ng Diyos. Yung isip ng Diyos, yung isip ng Espiritu Santo. Malagwat salita, yung isip ng Kristo, in Bible. The doctrine, the mind of God. This is the mind of Christ. Ikaw po? Now, kaya nga po, naiintindihan mo yung unbeliever, pero hindi ka nila maintindihan. That's for sure.
Sabi ke, yung nga Christian, ay intindihan ke. Pero ako yan nakakaintindihan. Ay, hindi nyo kita. Kaya nga pag kayo nagsasalita, nag-share, hindi kayo maunawaan. Ang born na espiritu, na anong salvation, na ang kasalanan, ano yung mga bagay, anong Diyos. Hindi kayo may, kaya kahangalan yan. Natural niya, why? Like Holy Spirit. Tandaan niya po, yung tao niya born again, kalaban ng Diyos, eneburin Diyos. Romans 8:7. Ang tao sa kanyang likas na kalagayan, kasalang ng Diyos. Bata po, isipan niyo, yung ginupinto niya, yung Diyos yung mantong kaya tao. Likas kaya tao, eneburin yung Diyos. Hindi tayo yung tao. Laman na yung tao, but you can sin. That is why, sabihan na kayo naiintindihan nyo ang lahat ng bagay, pero hindi kayo naiintindihan. So, ngayon mo expect, kapag nag-share ka ng salita ng Diyos, kaagad-agad tatanggapin niyo yun. Of course not. Why? Bakit? Wala yung salita ng Diyos, wala yung Espiritu ng Diyos, na hindi kagaya mo ngayon, naiintindihan mo, nabuksan ka, naunawaan ka. Yung mga Kristiyano, yung buri na sabihan, may enlighten ka naliwanagan ka Pinaliwagan ng Diyos ang iyong isip, ang iyong puso, kung sino ang Panginoon na dating kamangmangan sa iyo. Katuwa ko ng katubayo kay binasa yung Bible. Ito. Siyempre, Katoliko ko. Yung Bible ka pala, makanya. Rebulto na rin kaya pala Sa akin, ang Bible noon, parang religious book, pero wala naman siya. Iba talaga, pag talaga ang nagsulat nito, ay kasama yung buhay. Yung Bible ngayon ay warring, nung pagkain siya. Mag-Bible reading kayo? Sa pasimula, nakakainip yan. Pero ituloy yun hanggang sa muling pagkain ng salita ng Diyos. Ikaw mismo, alalasin, ay enjoy me. Kasi naunawaan mo, at the same time, nakalakad ka niya ng kaibigan mo. Imposible in tao, makalakad siya kayong gano'n na yan naintindihan. You cannot. So, kayo magtaro, kayong tao, kamang mga nini. That's why po lang ating Bible, ating kaya lakad. Nagyalakwan may kayong kotse mo, ere ka panakawan yung Bible. Lako na yan. Pero sa tumanagay, dalang kayo, itang cellphone, dalang kayo. Pero sa Bible yun, yaluwal mo ere pag-interest sa yung Bible. Why? Yung medong ng sakit ng tao, kanya ito, ignorantia. Kanino? Diyos. Mangmanging tao kay Diyos. That the Son of God has come and He has given us understanding that we may know Him who is true. And we are in Him who is true. Lagi na sa Bible, who is true. Hindi mong tatanong, ano yung ipinapaalam, pinapaunawa ng Holy Spirit sa akin bilang mananampalataya? Ano yun? Tignan natin ngayon yung ating text para matapos tayo. Okay. Ito yun, 1 John 5:20. Oh. Sige. Nandun na rin lang. Dali, parang hindi ko napapansin si Marco. Laking tao na, pero wala dyan. Wala dyan? Siya. Okay, yan. 1 John 5:20. Alam natin na naparito ang anak ng Diyos. Anong yun? Anong ibig sabihin yan?
Naparito ang anak ng Diyos. Sino ang anak ng Diyos? Sino yung anak ng Diyos? Pastor naman, kutang ni Maynali, pag nakakuha niyo grado mo. Kuta, liwayang anak ng Diyos, yung bago eh. Tatawa-tawa kayo, ha? Sino yung anak ng Diyos? Baloy, oh. Gusto nga kadiklat ng ginawa, agyang balo nila Jesus Christ, may balo na. That's why Peter, nilo kanuha ako, kaya palang niya na rin tao, ako nilo kanuha ako, balo na naging Jesus, pero ano ibig sabihin ng anak ng Diyos? Well, may kabaldugan yan. May kahulugan yan. First things first, ito yan. We know that the Son of God has come. He has come. The incarnation. Iba rin sabihan, nung panwalan mo, ni Kristo, din nangyari, pinang-incarnation yan. Kasi magkatawang tao. Anong ibig sabihin yan? Interesado yan kay Diyos. Ako, ang po kaya kayo. Ano man ang sabihin mo sa buhay, sa oras na ito, nung dumating si Kristo, dumating na ang lahat. Dumating ang langit. Dumating ang Diyos. Anong ibig sabihin nun? Interesado yan kay ka in Diyos. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay, He has come. Kristo, yung impact na yun, yung sana kakalimuan, ang pundasyon ng Christianity. In Christianity, yung kayang foundation, historically Jesus Christ, historical person niya. Hindi siya kaka, hindi siya kwentong kutsero, hindi siya basta kwento. Narinig ko kanina, ay kahapon yata yung debate dun sa YouTube. Kikinig ako, i-clip na siya. Sabi, ay, Kristo, alamat siya mo. Patay na. Kristo ay ito, alamat siya mo. Kaya katama mo, Kristo, para yun na, no? Si Kristo ay historical fact. Ang ibig sabihin nun, the gospel of Jesus Christ is facts. The good news is facts. Not theories, not guesses, not speculation. Katulad mo kaya ngayon, dembitis na ng Diyos, tinutulak yung yadong iti. Kaya pining gospel ito. Ang gospel ang ibig sabihin, dumating dito sa dagdigan ito, pinipreach natin, siya'y dumating. Ano yun? Ano yun? That He died for our sins. He was buried, and He rose from the dead. Totoo nangyari, historical daw. More than 2,000 years ago, dumating ang anak ng Diyos. Kaya nga gospel eh. Alam miligtas kay kadamo, isto niya tayo siyempre yun. Ano? Na siya'y dumating. Ang Diyos ay pumunta sa solid green earth na ito. Pero ang hindi nyo, din ng Diyos kaya di. He has come. Nung ako yung nasa religion ko, alay yung impact ako yan. Dapat pag-aralan niya, historical evidence that Jesus Christ, pinanganak sa subsaban, pinanganak sa isang birhen, at siya'y nilibing, sinapako sa krus, at siya'y muling nabuhay. Historically nga husda kanyan. Solid, substantial, absolutely sure facts. Hindi nyo ko ba? Facts, pwede sila yung facts, solid. Solido, totoo. Milyari. Hindi siya alamat. Hindi siya kwento-kwento lang. Hindi siya speculations. Kundi totoo mangyari. Dintang yung anak na ng Diyos, kaya di. Alam ko yun. Bakit? Naunawaan ko yun. So, anong ibig sabihin doon? Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Doon pumapasok yung salitang God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, have everlasting life. Kaya kung ba rin problema mo ngayon eh, ako man natin. Sino ka man, ano man ang Jesus. Pero sabihin ngayon, kapay dahil kasi interesado yung Diyos kaya ka. Yan eh. Nung lululusan mo yung sarili mo, yung demonyo yan. Bali yung self-pity, yung demonyo ba? Itang nalulusag ka sa sarili mo, kawawa naman ako. Demonyo ito. Bakit? Insulto sa Diyos yan. Bakit? Akala mo, ang Diyos hindi ka pinapansin.
Akala mo ang Diyos, hindi ka tutulungan. Akala mo ang Diyos, hindi ka minamahal. Binigay niya ang hambog to anak eh. Maybe I have been cross eh. Ngayon, nung isipan mo, Tebre na akong Diyos, yan ako papansin, sugrado, demonyo ito. Hindi tayo indedil. Lawan mo makalunsing sarili mo. Samantalang linusana ka ng Ginoo. Ngayon, kung ang Diyos kinahabagan ka, at malulunas ka pa kaya sarili mo. Ang Diyos na yung malulunas ka. That's the point. Buri mo sa dyan. Hindi po okay kung nakahawa ko sa sarili ko. Hindi. May kilala yung Diyos. Wala rin attributes. Siguro kulang ka meditation. Kulang ka talagang babagyan Bible reading and prayer in your life. That's the point. Kaya yung mga ako. Dawaan ko na Kristo ito'y dumating. At nung dumating siya, it's finished. Ako po, kayo, pag tinutokso tayo ng kaaway sa ating sarili, ano man ang pinagdadaanan natin, may payo ko kayo na ito, alawin yung krus. Ken, tayo na kay Satanas. Haros Ken. Opo, ako, I'm serious. Tingnan naman bagay, pwedeng sabihin. Pero pagdating niya, makapumakin. Bakit? Diyan kami minahal ng Diyos. Diyan ka hindi kinalimutan ng Panginoon. Ano ang iyong situation sa iyong buhay. Kasalanan mo rin mababalisa, kasalanan rin mag-worry, kasalanan rin malungkot yan. Yes! Para ba rin makanani, kalalamin, kasalbandayan na rin may tumaman ng palataya, you can rejoice, you can pray, you can draw nigh to God. You can trust Him. Walk. Ngayon, worry. Kasalanan rin worry. Malang walang Diyos. Kasalanan mo yung mag-worry kay future. Yes! So, wala ko, mas aligo po. Huwag ang lalalab ng Ginoo, akit yung po yan. Kung ba kasalanan ni Lord? Ako ba? Yes, sing. Yan. Kaya mo magkasala sa Diyos? Of course not. He is our God. Kung talagang mag-focus tayo mo ng Ginoo at halata mo siya kung isipan ng Ginoo, maging mahulad mo talaga, may masalpantayan na, may kinata mong faith eh. Ano yung susunod na sinasabi rito? Hindi lang siya dumating eh. Sabi niya rito, tutusan ang anak ng Diyos ay naparito upang makilala natin siya na totoo. That we may know Him who is true. Diba? Ang ating naparito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya. Na ano? Importante yan. Nung ako'y nasa aking reliyon, manako totoo yung Diyos ko. Nino po rin kalupa ko kayo ng dating Catholic. Totoo yung Diyos, correct? Hindi na kayo susunod. Huwag mo nang ilabas siya na. Baka hantingin pa. Ang Diyos ka rin religion, hindi ko nababanggit yan, masyadong skandalo. May atong rempe ka maragod dealing religion. Billion na rin members kanya ito. Ito tayo Diyos na. You can name it. Lahat halos ng religion ay hindi totoo ang kanilang Diyos. Nakikinig ako hapon kay Elon Musk, yung sinasabi nilang pinakamayamang tao ngayon sa balat ng lupa. Hindi ko alam kung reliable talaga yun. Bata pa yun, tanda pa kami sa kanya, Elon Musk. Very brilliant mind. Pero, nakadula yung kanyang kayamanan. Magsalita ay tungkol kay Diyos, aliwaya Diyos. Kilala niyo? Kaya popular ka nung pastor kay Pilipinas, taga Mindanao. Aliwaing Kristo na, aliwaing Diyos. Ikibuloy. Tuturing niya, meron kayo, kakultong false teacher, leader. Pero nakalagoyo. Meron na kan? Pangalago na rin ko. Dahil musikero na, nagpo-pro. Mabighani ka kayong building na eh. At boy, million na rin member.
At ang mga pangasipag. Totoo yung Diyos ka rin? Kanya magtaka ko yung tayo dibilan mo pa rin. Hindi na sila pag-amat eh. Waling politika. Akala ko ay gana. Bakit? Manira. Yung Diyos ng Tibuloy. Jesus na yung mababuhan names. Aliwa naman yung Kristo ng Biblia ito. Dynamic siya po, ha? Malinis siya po. Ang Diyos doon, hindi yan ang Diyos ng totoo. The true God is the God of the Bible. Ano sabi ng ating pinag-aaralan? At nakilala natin siya na totoo, the real, the authentic, the original God, the God of creation, the God of the Old and the New Testament, the God of the Decalogue, the God of the Ten Commandments, is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel. O ito yung Diyos. At bayan ako, Diyos na yan yung Biblia, yung totoong Diyos. Higit sa lahat, He is the Father of our Lord and Savior, Jesus Christ. Naunawaan natin, na ito ang totoong Diyos, the God of the Bible. Kung tumanalbi ako ng debate, mga galing na, o di ba yung Diyos ng imi? Kailangan bago ito. Bakit? Baka yung makalaban. Kayo, ingat kayo rin popular. Ako gusto popular yung preacher, kanita makilabot. Kanita magbante. Basta tutok yung derenta ka na raw. Ingat. Kanita kayo, ingat. Kasi maging panatiko kayo eh. Diyan taong yan lumimisip. Alam maayos sa kaisipan diyan taong yan. Nung nining kampira yung politiko, hindi ka rin, alam mamimisip, alam malinis-misip, alam mag-analyze. Diyan taong yan. Sometimes even king religion ka yan. Di ba ganyan? Tingin si Joel Osteen, iskandalo ngayon. Pinakamalaking mega church sa Amerika. Dagsala rin tao yan. Pero wali yung Diyos na. Siguro, sabihin nyo ka, sobrang ako kung pastor. Alay ko po, sabihin kayo. We are living on the last days. Bakit ito ang panahon? Pati rin kadupatan mag-in church, Pilipinas, may nabunay naman. Christian Warfare. Abasay na. Brilliant ito. Galing ito. Turo na yung grace. Ibig sabihin, ang iyang din kaluwa may makabarong. Wala ba ka na idol? Laisip ba lang mo? Ngayon yung panahon na mo hindi. Kailangan maayos ng isip. Ako na kung pagkalam na inumburi yung politiko pero sana may misip ka. Na kung pagkalam ganun, may kanino ka. Siyempre, kaya yan eh. Pero yan yung panahon na hindi dapat maayos kang isip. Mag-analyze ka yung panahon. Kaya mo naman, ang Panginoong Jesucristo may ginawa siya sa ating mind. Tinuturuan niya tayo kung paano. So, ano kasulat dito? Upang ating makilala siya na totoo. Wow. Si Jehovah, in Diyos ng Biblia, ang Diyos na nakaupo sa trono ng langit ay ang aking Diyos. My Father, who is in heaven. Kayo masaya kanina? Mili sa yung Diyos tamo, counterfeit. Ang Diyos namin, hindi sa imitasyon. Totoo siyang Diyos. Authentic, solid, original. Kaya ako sinasabi dakal kasi, take a Diyos. Aliwa yung Diyos ng Biblia. Kailangan pa lang magsalita kayo. Saguli. Kahit nanonood kayo, ito ba yung Diyos ng Bible? Kailangan yung Diyos tamo, yung Diyos ng Bible. Bakit?
Kasi siya yung tunay na Diyos eh. True God, great I am. The God of Moses, the God of all the patriarchs and the prophets. That's why Jesus Christ, sabi ng Jesus Christ, this is eternal life, that they may know thee, the only true and living God. That they may know thee, the only true. Bakit may tunay? Ating kasi niya po. Ano ba yung sinasabi dito? Malapit na tayo matapos. Sabi niya, upang makilala natin siya. Tapos ang sabi rito, hallelujah. At tayo'y nasa Kanya. Natutuwa, wow. Oh boy. At tayo'y nasa Kanya. Hindi mo lamang siya pinaniniwalaan na totoong Diyos. Iburi na sabihan niyan, that we are in this personal relationship with the Lord. We are in Him. Hindi lang siya Diyos, kundi Diyos ko siya. He is my God. I know Him. I belong to Him. I am reconciled to Him. I am at peace with Him. At home with Him. Justified. Forgiven. He is my God. I am in Him. Now, aliwa mo ito. Aliwa mo ito ang atsuka kayo. Atsuya naman kayo. So you see, ang Diyos na ito, hindi lang siya yung nasa itaas. Hindi, ang Diyos na ito, ang Diyos na kasama mo sa iyong buhay. And we celebrate yung sinasabi ng Bible, God, what? With us. Yung Diyos na layo kay Babo, ali, yung Diyos na tsukin puso mo. Kaya din nangini. He is here. He's encouraging us, ministering to us, helping us. He's our God. He will never leave you or forsake you. Personal relationship. I am in Him. He is in me. I know Him. But God does know you. Aliwa mo po itong kilala kay Diyos. Hindi, kilala na ka. Ikaw ay ba? Tama yun. Kilala ko ang Diyos. Okay? Eh, kilala na ka. Huwag kayo nakakilala. Okay kayo makapagsalita ka niya. Hindi lang yung kilala ko si Christ, kilala ko si Christ, kilala ko ang Bible, kilala ko ang Holy Spirit. Okay? Kaya ako sinasabi ito, minsan sinabi ng Bible, hindi lahat ng tumatawag sa akin. Panginoon, ay akin. But he that doeth the will of my Father. Lahat naging aldo ay Bible. At tatanang niya kayong heart ko. Dating aldo, baka lang magsalita at sabihan ko kanila, I never do you. Ala kung gano'n may karanas yung katay. Hindi tayo po rin nasabihin dito. Hindi ibig sabihin, hindi ka kilala ng Diyos. Kilala niya lahat. Ang ibig lang sabihin doon, kung gano'n may karanas yung katay. Diba? Igmalayas ka kung demonyo. So, nangaral po kami. So what? That's the point. Pero, Kembi ako, kaya bigay Diyos, pwede ko mag-pray. Ang Diyos na yun, di ba sabi ng Bible? Because you are sons, God sent forth the Spirit of His Son, crying, Ama, Father. Yung Kristiyano, yan ang sabihin ng Diyos, yung kay Babo, yan ang sabihin ng Kristiyano ito. Yung sabihin ng Kristiyano, He is so near. He's with me. He's my Father. Hindi mo lang sinasabi, yung Diyos yung kay Babo, yung Diyos yan, malapit siya, malawot. God is here. We are in Him. That's the point. Follow with that? That's why kayo mali. At yung time kasabi kay asawa, anak, pero yung time lakwang ko rin. Lungog ko kayo may itong lugar. At pagsabihin kay Diyos ko, hingip pa ako. I worship Him. Sabihan ko kayong kainaan ko, yung problema ko, sitwasyon ko.
Pati kung time. Why? At siya kasi din. In Diyos. Kaya ka mag-pray. Nanang problema mo. Dahil po, ala namang kwento nga kakita mo. Kailangan mo kay Kidog Diyos. Kilala na yung Ginoo. At yung apong Ginoo, kaya katambi. At nakalupan din natin, Diyos, pakiramdam mo malawot siya. Kasi Christian ka ngayon eh. Nani ko rin po sabihan. We are in Him. Alam ko yun. And He is in us. And we celebrate this truth. Kapag naman mo, December, saan na rin wala itong salitang Emmanuel. God with us. So, sabihin ko ngayon, He is here. Helping us. He is near. He is my God. Lord, thank you for your abiding presence. So, akakit yung imbiyada mo bilang Kristiyano, na yung Diyos ngayon ay imaginary nung meron yung relasyon. He is my Father. Sabi, kitang katataw niya na sinabi na ngayon Tayo sa Kanya na totoo, sa Kanyang anak na si Jesus Kristo. Hindi pwedeng mawala ang pangalan ni Christ dyan. Kasi kay Kristo, dyan tayo napatawad, dyan tayo nakipagkasundo sa Diyos, dyan tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos, kay Kristo Jesus, dyan tayo nakakilala sa Panginoon. So ano sabi dito? Ano niya po? Ito ang tunay na Diyos. Bakit importante yan? Ay, Kristo Diyos siya. Kaya po? The essential deity of Christ is there. Ito ang tunay na Diyos. Nino yung tunay na Diyos? Jesus Christ. Bakit ganon? Christ yung Son. At yung Son, lagi na yung kayabi, yung Father. The essential unity of the Father and the Son. O yan yung statement ka. Yung muli na sabihin ka, ing nilumang kikilala kayo ka, nakalayon pa kayo. Ngayon ko naman bibindasan din, saksi ng iyong uba, karang saksi ng uba, Kristo Gawari Jr. Ngib pa'y mayupaya. Hindi din kasalpantayan ng pananampalatayang Kristiyano. Lagi at yung Son, our fellowship indeed is with the Father and with the Son. Ang nakakita sa akin, ng Christ, nakakita sa Ama. Whoever has seen me has seen the Father. And our fellowship indeed is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Yan po, dito ngayon, ninong lagyan parang kalanta mo. Jesus Christ. Kintayo niya ba itong more than wonderful? Mede? Mga pinalikan to. Sigurado nyo po nakantayin na wonderful, Mede. Mabait na po mo rin sa Luis Tamo. Nanagyan nila solo ni Sabre. That's true, more than wonderful. It's Jesus Christ. Bali po, pag pinaparangalan natin ng anak, ikinarulugod yun ng Ama. It's a Christ-honoring church and life. You know, sinabi ng Pablo, for me to live, naman Diyos for me to live is God. Dali naman sinabi niya, I say this with reverence. For me to live is Christ. It's a Christ-honoring life. So, He is the true God and eternal life. Buhay na walang yan. Eternal life. Sa English, eternal life. He is the true God. Please listen to me.
Hiram na may ganako. He is the true God and eternal life. Sino yun? Jesus Christ. Aliway kayo. Christ. Pag narinig nyo yung salitang eternal life, hindi kayo yun. Jesus Christ to. Aliwang with Jesus Christ. Ngayon, Father. Eternal life. Now, anong ibig sabihin ng eternal life? Well, kakuyahin nila eh. Pag sinabing eternal life, mismo ang quality na nindihan ng Diyos mismo. The quality of life. Hindi lang pag sinabing eternal life, minsan naiisip natin heaven. That's true. It is mean like that. Bumurihan siya, but it is more than that. Eternal life. Makinig kayo, makinig kayo. Nilunos ko nandin, may namilit ko bagya. Itong anak-anak Betis, ano asawa niya rin, anak-anak iba. Bala mo may baga-bagya last Sunday, karin. First time na magkatayan, parang maaaring tinatawag siya ng Panginoon. Okay? Alam mo, pagkatapos ng preaching, kaya pansin, bisita na yan. Dumating lang yung message, kinagabihan, na yung lalaki yun, gusto niya mag-pray kasi nababagabag siya sa kanyang sin. Kaya nakaluwaling gawa natin yung kasalanan. Sinakal. Ano naman yun po? Yang siguro kasi gidadyan mo rin, hindi anak kayo. Hindi, tikit-tikinan din. Kapag-pray. Malagad ko manakit na mag-volunteer. Ako mismo, punta na yung pastor, kapag-pray, lingin kayo ang sitwasyon, kayong kondisyon. Now, ang tao ito, makasugurado ko, wala yung eternal life. Wala yung eternal life. Ang tao ito. Bakit ko nasabi yan? Bakit ganito? Well, kung yun, iiwan ng Panginoon, matay ito. Matay ito king kayang kasalanan, at miyatulan niya, at mikawani niya king Diyos, yakin ng eternal separation. Wakaling-waling makasulat. The wages of sin is what? Is death. Anong death? Physical? Hell. That is hell. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Naman physical mo ito, hell. Pag sinabing hell, eternal separation from God. Muna dandaman, muna yakit. Hindi baganda. Ayaw mo nakit ka. Ala naman tini. You see? The wages of sin is death. Kaya tao na alang eternal life, ang meron sa kanya ay eternal death. Eternal separation because of his sin. Ngayon, ito, sabi niya rito, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin yan? Well, kapag ang tao, silipan tayo again silipan tayo sa biyahe ng Bible. Pag sinabing eternal life, siyempre, salvation yan, heaven yan. Life. Yan ang ibinibigay. Kapag kasama mo ang Panginoon sa buhay, automatic, meron ka rin yan. Kasi ang buhay yan ay tinataglay lamang ng Ama at ng Anak. Kaya basahin mo yung 1 John chapter 1. Ang buhay na walang hanggan ay nasa Ama lang at nasa Anak. Wala sa tao yan. Wala sa tao. Anong meron sa tao? Sin and eternal death and eternal separation. Romans 6:23. Eternal death. May kanyang-kanya ninini kasi hindi kabi. Importante ini. Ngayon, paano ko tataglayin ng buhay na walang hanggan? Ako sabihin mo kaya baan? At yung eternal life na. Eternal life commences here. Magumpisa yung eternal life king heaven. O botang mateka, ang eternal life ay nag-exist mula ngayon ayon sa relasyon mo sa Diyos. Mali ang mali. Itong daramdaman yung araw kamatiyan ng tao, kanitaya pa imbiya na talaga. Imbiya mo ngini. Importante. Buling kaya din yung ginukarelasyon niya yung Diyos. Paano ko tataglay ng eternal life? Eternal life, it involves knowledge. Eternal life means relationship with the Father and with the Son. Jesus Christ. Itang quality na hindi. Natural. Nilagyan tayo. Paano ko tataglayin ang eternal life nito?
1 John chapter 5. Tignan natin yung verse 1. Konti na lang to. Ayan o. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Kaya ba? Unahin ko sabihin pa mo yan eh. O ini. Eternal life, narapang yan. What ang nag-start na ang born again. Kailangan ipanganak na ng Diyos. Kailangan kang maborn again. Kailangan ipanganak ng Diyos. Faith in Christ guarantees eternal life. Kaya po, kasi po, hanggat hindi tayo ipinapanganak ng Diyos, discover sarili ta, anong ninuita mo? Yung ilustrasyon ng Bible ken, impun niya Kristo, may puto siya sa amin na kuya. Hanggat kami dudugtong ketang impun, bakit yung sarili mo? That is why in Christian, wala nakikilala na guys, realize na yung kayang sarili. Kasi yung tutang mo, Christ, alakang biyakin yung sarili mo. Ay, di nila, po na kilala may Kristo. Oh boy, may mo na kilala kami. Sarili. Ikit ko yung sarili ko. Waiting eternal life. Eternal life, nakita mo ang Panginoon na siyang nagmamayari ng buhay mo. At siya, ang buhay mo. Ngayon, tingnan natin yung verse 13. Di born again. Yes! Ano yung 13? The same chapter. Alan. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. You see? Kanina, born again. Ngayon, faith. Okay? Ang eternal life ay paano mo nakikita ang iyong sarili sa buhay ng Diyos. Hanya in tao miligtas, o hindi, mayari ko yan eh. In tao miligtas, in tao mong tabanwa, ang isang tao nagsimula ang kanyang buhay ng eternal life. Ito yung kanyang motto sa buhay. Sino mang gumagawa sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan. Imbiyan mo ngayon, ialiwan na yung sarili mo. Imbiyan mo ngayon, Kristo. Kasi kung mabubuhay ka sa iyong sarili, umamatay ka. Last verse, 10:39 in Matthew. Sana hindi dyan tayo sinabi ng rice. Very drastic yun, or masyado pala ako, brutal yun. Pero ito yung totoo. Ganito talaga yung buhay ng Christian. Ito yung buhay natin. Ayan o. So Matthew 13. 13 Rosario? 10. Tingnan mo nga sa 39. Ang magsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo. Ito. Matindi yan. Matindi yan. Gusto mo makilala yung sarili? Dikit ka kang Kristo. Mag-preach si kayo din katolik San Fernando. Gawa na akong example. Okay. Hindi ka katama, pastor. Spiritual. Pastor. Ang gaganda ng mga sinabi niya sa akin halimbawa, ganito. Sisimplihan mo na lang. Sabi ng Bible, maging sulo kayo. Maging asin kayo. Magpakabanal kayo. Sabi ng Bible, mag-mature kayo ng Christ. Maging spiritual kayo. Sabi ng Bible, unahin mo ang kanyang kahit. Pag-ariya kayo. Ingkot ang ko ini. Makanano yung agawa ito.
Baka na ano mo gagawang maging spiritual? Paano mo magagawang unahin ko ang kanyang karya? Paano mo magagawang maging ilaw at asin? Paano mo gagawin yon? Paano mo gagawin magpakabanal? Paano mo gagawin yon? My friend, hindi sikreto. Abide in Christ. Yan ang buhay mo. Yung kalakasan mo, yung kahinaan mo, yung maging kalakasan mo. Totoo yung sabihan ng Bible. Realize mo yung sarili mo. Oh boy, ikit ko yung sarili mo. Yan, bakit? Gusto ngigit may Kristo, akit mo na yung sarili mo. Kasi si Kristo, ang totoong buhay mo. Yan ang eternal life. Ang magsisimula sa daigdig na ito. Let's pray. Wala po yung masabi, Panginoon, kundi salamat. Salamat po. Please, Lord, palawakin mo pa at padaliman mo ang aming pagkaunawa. Gusto mga bagay at kayamanan ito. Nung dumating si Kristo, dumating na ang lahat. Please teach us. Please, Lord, katulad ng aming huling talatang binasa. Kay Kristo lamang pala namin nakikita ang aming mga sarili, ang aming mga potential sa buhay. Dahil pong salamat, aming Ama, dahil hindi mo siya ipinagkait sa amin. Siya dumating upang sila mang sa Kanya ay lumakad, hindi nalalakad sa kadiliman. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito. Dahil pinaliwanagan mo kami ng inyong salita. Salamat din sa regalo ng Espiritu Santo sa buhay namin. Panginoon, salamat dahil kay Kristo magagawa namin ang mga bagay na ninanais mo sa amin. Lagi namin sanang alalahanin ang buhay na walang hanggan ay ang pagtalima at ang pagsasagawa kung ano ba ng kalooban mo sa amin dito sa lupa. Yan ang iyong original na intention sa tao nung siya'y nilikha mo. At ngayon, higit mong ibinabalik sa mga taong ipinanganak mo. Upang mabuhay kami ngayon, hindi sa aming sarili, kundi kay Kristo na siyang nag-aalay ng kanyang buhay at unang umibig sa aming lahat. Ito na pala yun, that Jesus Christ is enough, na siya'y sapat sa buhay po aming lahat. Maraming pong salamat, Panginoon, sa isang katotohanan. Dito pa lang sa lupa ay nagsisimula na lakaran namin ang buhay na ninanais mo sa amin lahat. Thank you, Lord, sa 1 John chapter 5, verse 20. And this we pray. In Jesus' name. Amen. Good morning. God bless you.